Ang mga kwento sa buhay ng Panginoong Hesus. Part 2. Bago po ako mag-umpisa, mangyari po sana, na kung magustuhan ninyo ang aking kwento, inyo po sanang mai-like itong video at makasubscribe po kayo sa aking channel. Ito ay malaking tulong sa paglago ng channel na ito. Salamat po. Noong nawala ang batang si Hesus. Noong 12 taong gulang na si Hesus, nagtungo siya kasama ang mga magulang na sina Maria at Jose, at bumisita sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Napakaraming tao ang nagtungo sa lungsod para sumamba, may mga guro sa templo nagsasabi ng tungkol sa Diyos. Nang marating nina Jose at Maria ang lugar kung saan sila manunuluyan sa gabing iyon, napansin nilang hindi nila kasama si Hesus. Buong gabi silang nag-alala, at kinabukasan ay hinanap nila siya. Sa wakas, natagpuan nila ito sa templo. Saan ka nang galing, Hesus? Nag-alala kami sa iyo, sabi nila sa kanya. Narito lang po ako, sagot ni Hesus, at sinabi pa niya, ang templo ay bahay ng aking ama. Dumako naman po tayo noong binautismohan ni Juan si Hesus. Sino itong lalaking naglalakad-lakad at nagtuturo sa mga tao tungkol sa Diyos? Lahat ay nagtataka kung sino si Hesus. Habang binibinyagan ni Juan Bautista ang mga tao sa ilog Jordan, si Hesus ay nagtungo sa kanya. Para ipakita na sisimulan niya ng gawin ang kalooban ng kanyang ama, hiniling ni Hesus na bautismohan siya ni Juan. Nang umahan si Hesus sa tubig, isang magandang puting kalapati ang bumaba at lumapag sa kanya. Isang tinig na nagmula sa langit ang narinig ni Juan na nagsabi, narito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ang susunod naman po ay noong pumili na si Hesus ng kanyang 12 disipulo. Alam ni Hesus na mahalaga ang kanyang trabaho, alam niyang kinakailangan niya ng mga taong makakatulong sa kanya, kaya naman nagsimula siyang maghanap ng mga kaibigang magiging katulong niya. Umili siya ng 12, iba-iba ang kanilang mga trabaho. Yung iba ay mangingisda, at may mangungulekta ng buwis. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya para sumunod kay Hesus. Natuto sila mula sa kanya. Sinabi ni Hesus na sila ay tutulong din. Alam nilang may mahirap silang trabahong kailangang gawin. Nasaksihan nila ang mga kamangha-manghang pangyayari kasama si Hesus. Itinuro nito kung paano mamuhay at manalangin. Marami silang nalaman at tinulungan sila ni Hesus. At ngayon naman po ang pagmamahal ni Hesus sa mga bata. Gustong-gusto ni Hesus na kasama ang mga bata. Alam niyang naniniwala sila sa kanya. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na kailangan nilang maging kagaya ng mga bata upang makasunod sila sa kanya. Gustong-gusto ni Hesus na nakikipaglaro sa mga bata at tinuturuan sila. Minsan may mga sumubok na pigilan ang mga bata sa paglapit kay Hesus, ngunit hindi pumayag si Hesus at sinabi niya sa mga tao na sa mga bata ang kaharian ng Diyos. Alam niyang mahalaga ang mga bata, mahal pa rin ni Hesus ang lahat ng mga bata hanggang ngayon, mula sa langit. Gustong-gusto niyang naririnig ang mga dasal nila. Pinakikinggan talaga niya ang mga dasal ng lahat ng mga bata, kaibigan ng mga bata si Hesus. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento tungkol sa ating Panginoong Hesus. Naway nagustuhan niyo po ang ikalawang parte ng ginawa kong kwento. Sa lalong madaling panahon, mag-upload po ako ng kasunod nito. Maraming salamat po.